Alright mga tol, para po doon sa mga naapektuhan ng bagyong Tino at para doon sa mga hindi nauunawaan kung ano po itong deklarasyon, pag sinabi nga po na itinakda yung state of calamity, hindi lang ito basta babala o paalala. Ito po ay isang signal, isa pong sign para mabilis na maipaabot po yung tulong sa mga naapektuhan po ng bagyo, especially nito pong bagyong Typhoon Tino. Protection din po ito sa mga bilihin at lahat po dito ng mga nasalanta, naapektuhan ay dapat makinabang. Alamin natin kung ano po yung mga nakapaloob ng usapin patungkol sa pondo, presyo ng bilihin ngayon, lalo na po sa panahon ngayon na may dinulot po na pinsala ang pagdaan ang pananalanta po ng bagyong Tino. Umpisahan na po natin ang lahat ng ito, hindi na po tayo magtatagal, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, umpisahan natin, let's go! So yun na nga mga tol, umpisahan na po natin, no? Kanina po binanggit po natin na ito po hindi basta babala lang o paalala na lingid po sa kalaman ng marami. Akala po nila isa lang announcement na nasa state of calamity na po tayo. Hindi po ganun-ganun yun. Ito po ay pagkakaroon po ng aksyon. Ito po ay aksyon ng ating gobyerno sa mga nangangailangan po nating mga kababayan. So napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon sa bagay po na ito. Sa pagkakaroon po ng deklarasyon po ng state of the calamity ng ating Pangulo, dapat po naiintindihan po natin ang ibig sabihin po ng state of national calamity. Ano ba yung batayan dito? Ano ba yung kahulugan? Definisyon na dapat natin maintindihan. Sa ilalim po ng Republic Act number 10121 o tinatawag din po natin na Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, kapag may malawak ang sakuna na nagdulot ng malaking mga casualty, pinsala sa ari-arian o maging sa kabuhayan po o malalaking pagkaantala sa normal na pamumuhay, pwedeng ideklara ang state of calamity. Po isa po sa batayan po ng tinatawag po nating state of national calamity. So meron po bang sakuna, meron po bang mga pinsala, diba? I believe meron pong mga sakuna, mga pinsala po na nangyari po ngayon sa ating bansa. Sabi nga po, in laki po ng casualty ngayon, no? Hindi man libo, pero makikita po natin halos daan po ang nasawi. Kung hindi po ako nagkakamali, disclaimer lang. At kapag sinabi pong national calamity, pag naririyan po yung mga bagay na yan, pwede pong ideklara ang state of calamity. Kapag sinabing national calamity, ibig sabihin ito po'y ipinapataw sa buong bansa. Malaking bahagi nito o yung ibig sabihin hindi lang sa isang lokalidad, hindi lang sa isang lugar, national. Halimbawa, ang naging deklarasyon kaugnay ng bagyong Typhoon Tino, pwedeng sabihin natin mas malawak po yan, no? Ang deklarasyon ay nagbibigay ng kapangyarihan para sa mabilisang pagtugon o rescue, relief or maging sa rehabilitation. Isa rin po sa mga batayan na pwede po natin tignan dito po sa tinatawag na Republic Act 10121, itong National Risk Reduction and Management Act. Isa po sa pwede natin tignan na kapangyarihan o mekanismo kapag ito ay idineklara. Una, mayroong automatic na price freeze o price control sa mga pangunahing bilihin at prime commodities sa mga apektadong lugar. Mas mapapabilis ang pagre-release at paggamit ng calamity funds o emergency aid ng pamahalaan at lokal na gobyerno. Mas mataas din po ang posibilidad na mapasok ang tulong mula sa pambansa at minsan international na assistance kung kinakailangan. So, ibig sabihin, ito po talaga dapat tignan po natin isang bagay na para po sa bawat mamamayang Pilipino. So ano ba yung mga dapat na i-expect po natin dito? Isa po sa pwede nating i-expect, no? Kung ikaw po ay isa sa naapektuhan ng bagyo, maaaring makuha mo ang cash aid tulad ng mga pamilya na apektado o relief goods, repair materials kung nasira po yung bahay ninyo, pagkain o pansamantalang tirahan. Ang LGU o National Agencies
ang mag-a-announce kung sino ang kwalipikado, ano ang proseso. Sila rin po ang tatanungin po natin. Importante po ang susundan po natin ay yung mga official na announcement. Pwede po ninyo i-check yung mga official po na ahensya po ng ating gobyerno. Wag po kayo magpapapaniwala dun sa mga chain messages o yung mga mensahe na pagka ganito, ganyan, punta kayo ganito. Yung kumakalat ng mga text, marami po mga scammer na nanamantala po, lalo na po sa mga panahon na sakuna, no? Kaya pag-pray po natin, wag po tayong wala pong magoyo ng mga ganon. Lagi po importante, paalala po sa lahat na kahit may deklarasyon, wag maghula-hula, wag po kayong manghula-hula na dahil may deklarasyon po na ganun, para sa lahat ng tulong. Hindi po, may mga criteria po, may proseso na dapat po tayong lalakaran. Hindi po natin i-expect na tayo po ay pasok kaagad sa mga criteria o yung mga requirements po ng ating pamahalaang gobyerno. So alamin po natin, magtanong po tayo sa mga official po ng ating gobyerno, LGU, Local Government Unit. Halimbawa po, ito, search po tayo barangay hall. Kunyari ito, sa barangay Pulang Tubig. Halimbawa, ito po yung barangay ng Pulang Tubig. Punta po kayo dyan. Tanong po ninyo kung ano po yung mga requirement. Isa po yung lugar na pwede po natin pagtanungan. Hindi po yung sa group chat lang po kayo nagtatanong, no? Hindi po yun maganda. Okay, so alamin po natin sa pamamagitan ng mga opisyal na impormasyon. At wala po tayong mapagkukuhanan nyo, kundi mas maganda ay sa mga opisyal na gobyerno. Opisyal ng gobyerno po natin. So bago po tayo magtapos, isa rin sa bagay na pwede natin tignan ay yung epekto nito sa mga presyo ng bilihin. Dahil nga po may price freeze po itong kasama, ito po ay legal, no? Ibig sabihin hindi illegal. Legal po ito na batayan na sa ilalim po ng Republic Act number 7581 o Price Act, kasama ang deklarasyon ng state of calamity, may automatic price freeze po sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Halimbawa po sa kaso ng Bagyong Tino, maraming lugar ang bumailalim sa state of calamity at may mention ng price freeze at anti-profiteering measures. So ano ibig sabihin po nito para sa ating mga ordinaryong mamimili at nasa apektadong lugar po tayo? Kapag may price freeze po na ipinapatupad, ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad po ng bigas, gulay, karne, tubig, gamot ay naka-freeze sa kasalukuyang presyo. Kung ano po yung presyo niyan, hindi po yan dapat gagalaw. Ibig sabihin, hindi pwedeng biglang tataas dahil sa sakuna. May monitoring ang Department of Trade and Industry pagdating po riyan, mga lokal na, dyan po sa mga lokal na presyo para tiyakin na walang hoarding o pagtataas po na labag po sa batas. Para sa ating po mga mamimili at tayo po nasa mga apektadong lugar, manatili po tayo naka-alerto, bantayan po natin yung mga presyo ng price ng mga bilihin. Wag po natin tanggapin kapag may sobrang presyo sa mga bilihin. Maaari po ninyo yung i-report sa DTI kung may overpricing. So hindi naman po yan habang buhay na naka-price freeze po yan, no? Karaniwan may mga nakatakdang panahon yan, halimbawa 60 days, etc. Ganyan po yan. O habang nasa state of calamity. So disclaimer lang, lagi po tayo magsiyasat, alamin po natin, di ba? Lagi po gaya po ng lagi ko pong sinasabi, magtanong-tanong po tayo palagi at iwasan yung fake news. Tayo po mismo magsiyasat, magtanong po kayo mismo sa mga LGU, barangay hall, sa iba pang mga pwede po ninyong tanungan. So sa panahon na ganito, maging alerto po tayo, ingatan po natin, huwag po tayong magpapaniwala pag may mga tanggap po tayong text messages na makakatanggap ka ng pera, ganito, ganyan. Huwag po tayo magpapaniwala kagad. Itanong lagi, i-verify lagi sa DTI or LGU, official na channel ng mga LGU. Hindi ko alam kung paano po ninyo hanapin yan, pero isa sa number 1 ay magtanong sa mga barangay hall, magtanong po kayo sa mga ibang opisina ng gobyerno para opisyal po ninyong malaman yung katotohanan at huwag magpapaniwala at huwag magpapakalat ng mga mensahe na i-forward lang din po sa inyo. So iba-iba pa po yung mga pwede po natin makita na mga tulong sa ating mga kababayan sa bawat Pilipino po na naapektuhan na sa lanta po ng bagyo. Tingnan po natin, magtanong po tayo, mag-alam. Iyan pong deklarasyon na yan ay para po sa mga mamamayan natin. May mga official social media naman po yung mga ahensya po ng gobyerno natin. Meron din po yan mga hotline. Kayo na po ang bahala
maghanap-hanap po diyan, no? Anyway, bago po tayo magtapos, ikaw ba ay isa sa naapektuhan ng dumaan pong kalamidad na ito? O meron ka mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, i-share mo itong video na ito para alam po nila yung kahalagahan po ng pagkaunawa sa state of calamity po na ito, ang batas na nagpoprotekta sa interest po ng mga mamamayan, pangangailangan, and the rest ng mga diniscuss po natin. Mahalaga po na malaman po nila yon. Kung may tanong ka pa, comment down below lang. Pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.